Maraming estudyante at pasahero ang na-stranded kanina, habang ilang mga sasakyan naman ang nasira at nagkaaberya dahil po sa matinding perwisyong dulot ng pag-ulan at pagbaha dyan sa lungsod ng Maynila. Ang sentimiento naman po ng mga motorista, sila na lang ang magtutulungan dahil wala naman silang maaasahan dito po sa mga proyekto ng gobyerno kontra sa baha. At tulad ng dati, ang dahilan, tambak na basura ang siya pong naging dahilan para bumaha na naman ang maraming lugar sa Metro Manila. TJ Mendoza sa balita. Kaunting ulan, mataas agad ang baha. At dahil dyan, muling naperwisyo ang ilang motorista sa kabaan ng Loton sa Maynila dahil sa gutter deep na tubig baha matapos ang halos 30 minutos lamang na mga pagulan. May mga motorista ring nasiraan ng sasakyan dahil nagpumilit lumusong sa kabila ng baha sa kalsada. Si Alvin, nasira na ang bahagi ng bumper ng sasakyan dahil sa paghampas ng alon ng tubig baha. Kumahampas yung tubig, tapos pagdating dito, tanggal na. SM Manila po, siguro mga kalahati ng gulong. Hinihintay ko lang po yung magtatanggal ng bumper. Ilang estudyante naman ang na-stranded rin dahil nahirapang makasakay para umuwi dahil alas 12 na ng tanghali nang kanselahin ang pasok sa mga paaralan. Bali po kanina po, nag-start na po sila ng kansela ng klase kaninang alas 12 po ng hapon. Mamaya pong alas 12. Doon po sa tapat po ng school namin sa UDM po, bahan na po, hanggang tuhod na po yung baha. Bali, inikot na lang po namin dito sa may likod sa may peso yung para dumaan kami para makauwi. Panawagan ni Mark kay Yorme. Sana po mas maaga nagkansela and yung mga na-stranded po, sana magkaroon po kami ng rescue para po makauwi po ng maaga sa bahay at ligtas. May mga motorcycle rider rin na natenga sa biyahe. Bukod sa hirap silang maghanap ng passable na ruta, nasira rin ang kanilang mga motorsiklo dahil sinubukan din nilang suungin ang tubig baha. Grabe ang baha, ang taas. Diyan sa banda sa may tawag dito, gitna ng City Hall, papuntang Tap. Ano po nangyari sa sasakyan natin? Ayun, pinilit yung baha dyan para makatawid lang. Sentimiento ng mga motorista, sila na rin lang ang magtutulungan dahil wala naman silang maaasahan sa mga proyekto ng gobyerno kontra baha. Galing ako doon sa Tap, nagatid ako ng estudyante papuntang Antipolo. Stranded na nga dyan kanina eh. Buti nga dumating si Kuya, tinulungan niya ako. Pauwi na ako ng Bulacan. Bulacan pa ako. Oo, yun, siya lang din gumawa. Ayun, naayos niya naman. Talagang malalim yung baha kanina, hanggang dito ako. Sa lahat ng dinaanan ko is po talaga ba? And ngayon, nasiraan din po pa kayo? Okay naman na po siya, naayos kita rin boss. So tinulungan ko na po si Kuya Marvin at si Sir para makauwi na rin po sila. Ano yung pumasok sa isip mo, bakit tumulong ka ng kapwa mo rider? Wala lang po, parang gusto ko rin naman pong tumulong sa kanila kasi at the end of the day, kami lang rin naman po yung magtutulungan. Sa harap ng investigasyon dahil sa mga questionable at maanomalyang proyekto laban sa baha, may panawagan ang ilang mga kababayan sa gobyerno. Dapat nilang ayusin talaga, gawa na yan. Ang daming stranded na mga tao. Yan, siraan kami ng motor, ang rider, di ba? Dapat huwag silang mangurako. Malaking perwisyo ba to sa mga katulad ninyong angkas? Yes sir. Malaki talaga. Kagaya niyan, di ba? Bis nakikita ko, basang-basa ako, yung kapote ko, helmet, basa lahat. Kanina nagsagawa naman ang Department of Public Service o DPS ng Maynila ng cleaning at decludding operation sa bahagi ng Taft Avenue sa Manila para agarang maalis ang mga bumarang basura sa mga drainage system. Samantala, bukod sa Maynila, nagsuspende din ng klase sa lahat ng antas ang ilang mga syudad sa Metro Manila kabilang ang Malabon, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Caloocan, Valenzuela, Taguig, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong, Pasig, Marikina, Pateros at San Juan. Suspendido naman ang klase ng daycare hanggang senior high school sa Makati. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.